Anyways, pinuri ng netizens si Jackie Lu Blanco dahil sa malawak niyang pangunawa, lalo na nang tanggapin niya ang isa pang anak ni Ricky Davao, si Teddy, at pati na rin ang mga ex-girlfriends nito habang nagbigay ng eulogy. In-acknowledge pa ni Jackie Lu ang huling girlfriend ni Ricky, si Malca, na nag-alaga sa kanya. Tumayo si Malca at niyakap si Jackie Lu bilang tanda ng pasasalamat. Naikukumpara ito sa mga anak ni Nora Honor na hindi raw tinanggap si John Rendez, ang 30-year-old partner ng ina sa burol ng superstar. Ganun din nang pumanaw si Haji Alejandro kung saan may issue sa girlfriend nitong si Alina na hindi agad welcome sa burol. Pero kalaunan ay naknalis ni Rachel Alejandro ang naging papel nito sa buhay ng kanyang ama. Pag mabilis, burol. Ang burol pa yung heels. Kasi heels eh. Yung heels, burol. Diyos ko, mga netizens talaga, no? Talagang mapapansin nila. Inaano nga nila na talagang napakabait daw talaga ni Jackie Lu na talagang dun sa family pinaupurin dun si Mayet Malca ang pangalan nung kanyang yung present ni pinakilala din ni si Jackie Lu Blanco, si Teddy, yung isa pang anak ni Ricky Davao sa nagngangalang Cherry. Nasabi niya na hindi man siya galing sa akin. Parang tinuturin din pala niyang anak yun. Kaya sabi niya na napakabait daw ni Jackie Lu sa pag-handle ng ganito na buriin mo, di ba? Kahit naghiwalay sila, wala sa kanilang dalawa ang nag-file ng annulment. Tinanggap niya kung anong mga nagawa ni Ricky Davao sa kanya. Kinumpara nga tuloy. Kasi alam naman din natin, di ba, yung special friend ni Ate Guy na si John Rendez. Bagaman hindi naman siya pinagbawalan dun sa burol eh. Nandun siya sa burol, di ba? Pero hindi natin siya nakita dun sa sa eulogy, di ba? Di ba? Wala din dun sa harap ng family. Tapos dun sa, ano man tawag dun yung state funeral. Hindi. State funeral. Tsaka, cremological service. Di ba? Eulogy nung last night. Tapos yung nasa Met. Yung sa Met, yung state funeral yun. Tsaka meron din tawag ng cremological. Basta yun na yun, state funeral. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pero yun nga, di ba, parang yun nga, kinukumpara, di ba? Kaya siyempre, hindi natin alam talaga kung ano behind. Ano talagang reason. Kung ano nasa likod ng kanilang kwento. Hindi natin alam. Hirap din. Siguro may reason din, kaya hindi natin na pwedeng husgahan yung mga anak ni Ate Guy. Kung bakit wala din si John Rendez. Kaya yun nga, may comparison na nagaganap. Pero yun nga. Pero basta ang mahalaga, sabi ni Jackie Lu Blanco, hindi pa kami legally annul ni Ricky Davao, di ba? At ang maganda nga kasi, maganda yung paghiwalay nila na tuwing may okasyon sa kanilang mga anak ay present sila parehas, di ba? Yun ang maganda. Tsaka yung co-parenting nila doon sa mga bata ay nagagawa ni Ricky Davao kahit hiwalay na, di ba? Yun ang maganda. Unlike yung ibang mga magulang, kapag naghiwalay na, yung lalaki wala lang pakayo sa mga anak, ang talagang gumagastos talaga yung nanay, di ba? So, ibig sabihin lang, nagpapatunay lang talaga na naging mabuting ama itong si Ricky Davao sa kanyang mga anak, di ba? At naging mabuting asawa rin. Nagkataon lang din talaga. Siguro na talaga. Yun, this lang meant to be, di ba? Isipin mo yung 10 years is 10 years. Di ba, yung sa kanya na may iba ng asawa pero nandun pa rin, okay lang yung kay Jackie Lu Blanco. At si Jackie Lu, kahit nahiwalay na kay Ricky Davao, andun pa rin siya dun sa burol. Hindi burol, burol ng kanyang ex. Ibig sabihin, okay ang kanilang naging paghiwalay, naghiwalay sila as friends. At di ba, sabi nga niya, parang dinadaan pa niya sa joke na 3 silang babae ni Ricky na nandoon. Yung hinambing pa niya dun sa kantang si Aida at si Lorna Ocipe. Yun. Diba? Kawawang buhay ko, ako'y gulong-gulo. Sinang pipili. Okay.